For today's vlog mga kumarites, mamamalengke na naman tayo. Alam nyo na, Sunday is palengke day. Pero bago nga kami pumunta sa loob ng palengke, dumaan muna kami dito sa may bunga. Dito yan sa bilihan ng mga shades. Paano ba naman itong asawa ko, ang dami ko nang in-order sa kanya ng mga shades. Siguro may mga 10 yung in-order ko sa Orange app. Pero nako, lahat ay nako, wala na, puro sira na. Pero matagal din naman niya nagamit. Siguro mga 1 taon din yon bago naubos lahat. Tapos nagtanong din ako kay ate nitong hikaw na magnet yung kanyang pinakapakaw. Paano yung aking anak? Sabi sa akin magbubutas daw siya ng tenga. Sabi ko, aba, hindi pwede. Kaya ang ginawa mga kumarites, bumili sa kaklase, nakapag-trade daw siya ng hikaw. Pero yung magnet lang naman yung pinakapakaw. Pero dahil magnet nga yung pinakapakaw niya, ayun na wala. Kaya pina-order ako sa Orange app. Nagtanong nga ako dito sa palengke, 30 pesos ang isang piraso. Kaya sa Orange app na lang ako bumili. Doon isang set na, ang dami na, 100 pesos lang. O diba, mga bata talaga ngayon, sari-sari ang mga naiisip. Aba, ang sagot sa akin, ganun daw talaga pag nagbibinata. O diba, ang katwiran. Minsan talaga hindi ko na alam kung saan ako lulugar. At ayan, nakapili na ng salamin itong aking asawa. 70 pesos nga pala isang peraso. Tingnan natin kung bagay. O diba, ang pogi. O baka gusto nyo rin makapag-trade ng asawa. Kapalit isang kahong red horse. Charot. 10 milyon lang katapat na rin. Inyo na. Charis! Katapos namin bumili ng salamin, sabi ko sa kanya, bumili muna kami ng peanut butter. Wala na kasi kaming palaman sa bahay. Dito nga pala ako bumibili ng peanut butter mga kumarites sa loob ng palengke. Medyo mahal na nga din. Diba 120 lang yung pinakamalaki. Dito 150 na. Sa bagay, wag na tayo magtaka. Lahat naman ang bilihin ngayon talaga namang taas na. Tapos nagpunta na kami dito sa palengke. Bumili lang ako ng 1 kilong lomo, pang sahog sa nilaga at pang sigang. Tapos dito naman sa suki natin ng manok, bumili lang ako ng pansisig. Binibili ko nga pala dito mga kumarites yung boneless na nadibdib ng manok. Kasi madali siyang gayatin, lalo na kapag kasisig yung gagawin nyo. Pagka sisig talaga yung ulam ng anak ko, ang dami nung nakakain. Pero pagka hindi sisig na ko, mayat maya ako ng sinusoy-soy para lang kumain. Linad ako ng 6 na rasong drumstick para paprito naman. Yung anak ko kasi mas mahilig yun sa manok kaysa sa karne ng baboy. Hindi nga rin yun makain ng isda, kaya ayan, ito na lang yung binili ko. Pang sa binalot naman ito ng asawa ko. Maliliit naman to na galunggong, ay sasaing naman natin yan, yung kain patitinik. Tapos ko naman dun sa bilihan ng isda, dito naman ako dumiretso sa suki natin ng mga gulay. Dito na nga pala ako bumibili kasi kumpleto lahat dito. Tapos kilala na nga ako ni kuya nagtitinda. Pagka nga bumibili nga ako dito, ang hanap niya lagi yung asawa ko. Kasi alam ni kuya, pagka ako nakita niya, kasama ko na rin yung asawa ko. Kayo din ba sinasamahan ng mga asawa niyo mamalengke? Pero pag wala naman akong choice na mamalengke naman ako mag-isa, yun nga lang, ang hirap talaga magbitbit. Dito naman sa katabi, dito naman yung suki natin ng tilapia. Bumili din ako ng 2 piraso. Tapos dito naman sa katapat lang, dito naman ako bumili ng frozen. Dito naman, bibili naman tayo ng pang-ulam ng aking anak sa umaga. Yung madali lang lutuin, yung air fryer lang. Kasi sa umaga talaga nakakatamad magluto ng ulam. Bumili lang ako dito ng jumbo tender juicy na hotdog, kalahati lang. Tapos pati na rin crispy burger patties. Nagustuhan nga yun ng anak ko, lalo na nung nilagyan niya ng cheese flavor. At syempre hindi na tayo lalayo. Dito sa katabi naman, bilihan naman ng mga itlog. Sa 1 linggo nga ata, nakakaubos kami na 15 perasong itlog. Kaya ayan, bibili ulit tayo ng kalahati lang. Bumalik nga ako dito sa suki namin ng bilihan ng manok. Kasi kanina, nagpangita kami ni mother. Hinahanap ko yung mga bitbit niya. Ang tigas naman ng ulo Bawal nga kasi siya magbuhat ng mabigat kasi nga gawa ng kanyang braso, mga sumasakit na. Sabi ko, kami yung magbibitbit ng kanyang dala. Hanggang labas lang naman namin bibitbitin yung kanyang dala kasi magta-tricycle siya pa uwi kasi nga kami inaka-single lang. Tapos si Ate Jen, nagpangita din sila kanina dito. Dito din pala yung suki ni Ate Jen ng manok. O diba mga kumarites, iisa kami ng suki. Ngayon lang dinalaman ni tita. Iisang pisa na raw kami din Dito kasi kay tita, may iba't ibang klase kasi siya ng tinda ng manok. Meron siyang tindang tapang manok, meron ding may breadings na, meron din si titang chicken fillet, tapos may imbutido na rin. Basta mamimili na lang kayo kung ano yung gusto nyo. Ito lang naman sa may bungad namin hinatid si mother kasi nga yung mga tricycle driver naman nakaabang na dito sa may paglabas. Ay itong aking itlog, kanino ko pa iniingatan at kanina pa pabunggo-bunggo. Nako, baka may basag na to. So ayan, hinatid lang namin si mother dito sa labas dahil may dadaanan pa nga siya sa Sholan, pero pauwi na rin naman siya. Tas ayan, yung aking taga-bitbit, mag-aalmusal na kasi gutom na daw siya. Dito lang din naman kami kakain mga kumarites kasi yung single nga nagamit namin ng motor, dito lang din nakaparada. Ang katabi nga nun ay Parisan, kaya dito na lang kami kakain. Mga bitbit nga namin kanina, isinabit na muna namin dito sa amin dalang motor. Tinatanong nga ako ng asawa ko kung kakain daw ako. Sabi ko kung libre niya. At dahil ililibre niya ako, kakain tayo. Kasi mga kumarites, sakto lang talaga yung dinala kong pera, yung pambili lang talaga namin ng ulam. Pinagtatama-tama ko lang yun kung ano lang yung mabibili natin. Tapos dito sa may Gedli, may nagtitinda din ng gulay. Sabi ko sa asawa ko, magkano kaya yung sibuyas? Ay, sabi sa akin, bakit daw siya yung tinatanong ko? Ay, kung sabihin daw niyang 100 ang presyo, kung maniniwala ba daw ako? Kaya doon daw sa nagtitinda ako magtanong, wag sa kanya. O, diba? Sa bagay, may katwiran nga naman. Pati
tito nagtitinda ng pares, napatawa nga. Di ayun, nagtanong nga ako dun sa nagtitinda ng sibuyas. 70 daw ang isang tali, depende pa ata sa kilo. Nagtanong lang naman ako pero hindi naman ako bibili kasi nakabili na tayo ng sibuyas. Aanhin naman natin na napakaraming sibuyas, baka mabulok laang. At dahil dyan, ayan, tarang kumain ng almusal. Ito yung almusal na mura na mabubusog ka pa. Yung almusal na to ay baka abutin na ng tanghalian kasi kanin. Ito nga kain namin ito ay almusal tanghalian na. Kaya mamayang hapon na tayo magsasaing ng kanin. Pero pagdating mamaya sa bahay, isasaing na natin yung ating galunggong na binili kanina. Pag sa binalot naman yun ng asawa ko, tamang-tama, bubili nga pala ako ng kamatis. Tapos meron pa tayong tirang taba ng baboy sa rep, isasama natin sa sinaing na galunggong. O diba, yung naglalangis-langis, ang sarap. Katapos naman namin kumain, umuwi na rin naman kami pero dumaan muna kami dito sa bilihan ng pagkain ng aso. Nako, kada sahod hindi pwedeng hindi magtitira ng pambili ng pagkain ng doggy. Syempre, kabakas natin yan, pati ang mga manok ng aking asawa. Hindi ko na rin naman yan pinaghahanapan, kung ano lang yung ibigay sa akin, yun lang ang pinagkakasya ko. Minsan talaga napapatanong na lang din ako bakit parang sa akin ata lahat. Pero napaisip din naman ako sino bang mas malaking kumita sa aming dalawa, kaya sige, okay lang. Pero sa ibang bagay naman naghahati naman kami. Kaya sabi niya nga sa akin, wag ko daw sabihing akin lahat. Kasi dun sa ibang bagay naman, talaga naman naghahati kami, o diba? Hindi na rin naman ako nakikipagtalo kasi may katwira naman siya. Kaya sa mga ganyang bagay, dapat talaga pinag-uusapan yan kesa humantong sa sumbatan. Kasi kung magsusumbatan lang naman din kayo, wala, mag-aaway lang kayo. Pagkadating nga dito sa bahay, nakita ko si Kuya Nash tumatakbo, sabi niya bibili daw siya ng taho. Di syempre, nakabili din ako. Sabi ko kay Kuya Nash, dagdagan niya ng 10 yung pera ko kasi wala na akong pera. 50 pesos kasi yung dala niya. O siya mga kumarites, hanggang dito na lang muna ang ating mini vlog. Thank you for watching. Bye!